Yo, yo, yo guys! Check! Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Saturday night mga load. So ganun pa rin. Camel is on pa rin mga idol, no? So disclaimer muna tayo. So check natin ang ating crypto bubble ngayon. Sa tingin ko medyo negative mga idol, no? Ayan ang hours natin, no? Medyo pulahan, pero sa day medyo mas pulahan. Mga idol, grabe yung pie. Grabe yung pie mga loads, nag-drop, no? So check nga muna natin yung pie bago tayo mag-start ng news mga idol. Check muna tayo Grabe, oh my god, no? So umabot pa siya ng 0.32. Grabe to. Mga idol. 0.32. Sobrang baba mga lods, no? Talagang bottom na bottom. Ngayon 0.35 siya mga idol. So pulahan ngayon mga lods. There's bloods on the street, sabi nga nila. So bago tayo mag-start, alam nyo na mga lods, no? Pa-like muna ng ating video at syempre subscribe kayo sa ating channel. So nag-position ako ng trade which is negative siya ngayon mga lods, no? Kasi akala ko magpa-pump na eh. So dito tayo nag-position banda mga idol sa 2.95 at ang liquidation natin is 2.8 mga loads, no? 2.81. So ayun yung liquidation natin So ngayon negative tayo ng 7% which is 420. Ang margin natin dito mga idol is $51. 51. Oh, siyan. Nasa ano to eh, 53 kanina to eh. So ayan 51 USDT ang ating puhunan. Ngayon negative $7 tayo. So ito yung liquidation natin mga idol. Grabe yan. Pag ito nag-drop, inabot pa yung liquidation ko. Sobrang bagsak ng market nun. Grabe yung market siguro nun. Mga idol, imagine. Bitcoin baka maging 111 o 12, no? At Ethereum siguro magiging 3.4, 3.3, ganun. Nako, grabe. Puro drop ngayon mga idol. Pero sabi nga nila, buy the dip. With what? Buy the dip with what? So ako, umasa nga ako na skala ko mananalo tong trade ko at makakapag-buy the dip pa tayo, makakahabol. Kaya lang mukhang delikado to, 50-50 tong trade ko na to mga lods. Nandito pa naman tayo sa dulo na banda ng triangle natin. Medyo delicate tayo dito mga idol. So ano muna tayo, news muna tayo bago tayo sa crypto news. Dito muna tayo sa mga trending news. Sa tingin ko dahil dito kaya continue yung downtrend ng market. Ito mga idol, dahil in-announce to ni Trump. President Trump says we're totally prepared for nuclear war with Russia. Grabe yan mga idol. Hindi biro yung sinabi ni Trump na yan mga lods, no? And ang tatanungin nyo, siguro kung totoo ba yan o hindi, mga idol, totoo to mga lodi, no? So, sabi kasi dito ni Gibbs, did he really say that? So sabi ni Trump, yes. Trump said, when you talk about nuclear, we have to be prepared. And we're totally prepared, sabi niya, no? In context of Russia threats from Medvedev while ordering US nuclear subs reposition, it's a signal of readiness, not an explicit war declaration, verified by CNN Star Tribune. So, hindi naman siya nag-declare ng war na. Kumbaga sinabi niya lang na kung magkakaroon, ready naman tayo. Parang ganun yung sinabi niya dyan. Ready tayo, okay mag-alala. Diba mga idol? So, grabe to. Delikado to mga lods. Once ito nag-start na o nagkaroon ng labanan dito, wag na kayong umasa na magkaka-bull market pa. Hindi ko alam, mukhang malabo yan mga idol, no? Dahil lahat ng lahat mag-take profit dahil ihahanda nila yung sarili nila sa gera mga lods, no? So syempre ganun yan.
Hindi kukunin nila yung pera nila para handa sila. Meron silang hawak. Diba? Ganun mga idol. So, at alam natin na baka bumagsak yung pag nagkakaroon kasi ng gera mga idol, usually yung mga nasa gera, bumabagsak yung community, yung ano na yun, no? Yung government nila. So, hindi natin alam kung mangyayari to, which is mukhang malabo naman mangyari. Pero dahil dito nagkaroon ng PUD o fear, uncertainty and doubt. Kasi nagbitaw ng ganitong salita si Trump kay Putin, mga lods, di ba? So nakakatakot 'yan, mga idol. Ayan ang grabing wag naman sanang mangyari, di ba? Dahil buong mundo apektado pag nangyari 'yan, mga lods. At kapag nagkaroon ng ganyan, hindi yan mabilisan, matagal 'yan. Mga lodi, abutin ng taon, buwan, di ko alam, di ba? So grabe yan, mga lods. So sana wag mangyari. So sa tingin ko talaga ito, isa sa mga reason kung ba't continue yung downtrend natin. Siguro may mga kinakabahan, nagtitake profit, diba? So ito naman, mga lodi, dahil nga may mga nagtitake profit, na pros ang kanilang mga asset, mga idol. So ito yung sinasabi natin, no, na importante na self-custody, no, which is meron kang cold wallet o hawak mo mismo yung asset mo. Kasi tulad nito, yung Abra wallet, mga idol, no? Are you an Abra wallet customer? Abra recently froze withdrawals for international users after quietly pausing its earn program in July and leaving users locked up, mga idol, no? Lockout. So, check natin yung Abra wallet, mga idol. Abra wallet. Kung ano yung mga balita dyan. So, latest natin, no? Ayan. Ayan, Abra wallet has been missing up people's money lately. Why can't I withdraw my crypto from the Abra wallet? Oh, why can't I withdraw my BTC from Abra wallet? So maraming mga idol na walang kumbaga hindi makapag-withdraw, mga loads, no? So ayun yung sinasabi natin. Kumbaga sa mga crypto exchange, may mga chance talaga na mangyari yan. Although bihira yan, no, lalo na kung yung mga CEO open, no. Halimbawa Binance, no, kumbaga kilala mo naman yung CEO diyan, kilala mo naman yung president niyan. So hindi basta-basta na papabayaan nila yun kasi makakasuhan sila. Ganun din yun, no? So, sa Bybit, sa OKX, sa BitGet, kilala sila, mga idol. Itong Abra wallet, di ko kasi alam to, hindi ngayon ko lang narinig to, pero kumbaga kung iisipin natin, nangyayari talaga yan, no? Isang pinakamalaking halimbawa nga yung FTX, eh. Di ba, kaya nga hanggang ngayon nakakulong si SBF, di ba? Sam Bankman-Fried. Oh, ayan. So, again, punta naman tayo dito, mga lodi. UK Cup, nako, ito mga idol, no, nakulong. UK Cup jailed for stealing and laundering 50 Bitcoin 8 years ago. Isipin nyo, 8 years ago na yun, ha. Mga lodi, yung ninakaw niyang Bitcoin, mga lodi, nalaman, no. He's just received a 5.5 year o 5.5 year sentence after the case went unsolved for years. So, ayan, mga lodi, no. Nakulong na siya ngayon. Nagnakaw siya ng Bitcoin. Kanino kaya mapupunta yung Bitcoin? Withdraw niya na kaya lahat yan, mga idol. So mahabang istorya yan nandito. How a police officer stole 50 Bitcoin from a seized crypto wallet and got caught. Diba? Baka wala siyang cold wallet. Ako sa kanya, nilagay niya na agad sa cold wallet yun, eh. Wala na yun, diba? Pero kung nilagay niya sa crypto exchange yun, matitrace kasi yun, mga idol. Diba? So, ganun. Malas. Ito, ang isa mga pinaka-big news natin. Kaya ako tinignan yung pie kanina. Mga idol, grabe to. A mysterious whale accumulated $331 million pie, mga idol, no? That's 331 million pie. That's $148.5 million is snatched up. Speculators assume a strategic buyback. Kasi sobrang baba na nga ngayon, di ba? So dahil sobrang baba na, baka ngayon siya nag-accumulate at bumili siya ng marami. Di ba? Sana sa tingin nyo,
Grabe yan mga Lodi, whale talaga yan mga Lods. No? Isipin nyo na halagang $148 million. Ilang billion sa atin yan. Di ba? Gagastos ng ganyan. No? So hindi natin alam kung baka developers yan o something, company na i-adapt si Pi Network, gagamitin nila bilang way of payments o kaya bagong partner ng Pi. Bumili ng maraming coin. So, para sa akin, bullish to pagdating sa mga Pi community. Diba? So, nagkaroon tayo ng medyo good news, no, sa Pi. So, isip ko tuloy magbudega ng Pi kahit konti. Kaya lang, wala eh. Ang iniisip ko na lang na Pi ko yung sa cellphone eh. Kaya lang, di ako KYC approve eh. Mga Lods. So, ito na, no? Ito, Bitcoin dominance. Bitcoin dominance is up for the third straight year, averaging 59.3% in 2025, reclaiming majority market share. Ayan, CoinGecko latest study breaks down the 12-year dominance trend. So, kung titignan natin, mga idol, pataas pa rin yan, mga Lods, no? 3 taon, isipin nyo. 3 taon, from 2023 to 2025, paangat yung Bitcoin dominance, mga Lods, pa ganyan. Di ba? So, medyo positive yan, syempre, kung titignan natin sa Bitcoin. At syempre, dati kasi, nung last, bago mag-pump yung market, nung nakaupo na si Trump na, alam ko eh. Nag-tweet si Eric Trump, sabi niya, buy the dips. Tapos, simula nun, nag-pump yung market, nag-pump yung Ethereum, nag-pump yung Bitcoin, nag-pump yung XRP, nag-pump halos yung mga coins natin, no? Ngayon, inulit niya ulit. Let me say it again, buy the dips. BTC at Ethereum yung sinasabi niya, mga Lodi, ha. Dito kasi wala siyang sinabi, buy the dip eh. Ngayon, may pinunto na siya. Na BTC at Ethereum, bakit kaya gusto nilang bumili yung mga tao ng BTC at Ethereum? No, hindi nila binabanggit yung pinakamaangas na coin, no? Kasi ayaw nila magkaroon yung mga tao nun, sila lang. Ayan, Eric Trump just said it again, buy the dip. Ayan, positive na naman yan sa Bitcoin. Kaya nga sabi dito ni Michael Saylor, mga Lodi, I'm not selling. Ganun ka bullish si Michael Saylor, mga idol, no? O nga naman, kasi after every market, mga idol, BTC has never dropped lower than the previous bear market. So, kung titignan nyo yung rainbow, mga Lodi, hindi na yun bumababa sa dati pang bear market. Halimbawa, ito, 2013, no? Ito yung bear market. Nung nag-pump ng 2017, hindi na siya bumalik sa dating bear market na nung 2013. Ngayon, nung nag-pump nung 2021, no, bull market, nung nag-bear market tayo, hindi na siya bumalik dun sa bear market nung 2022, di ba? Mga idol. So, ganun din dito siguro ang iniisip nila. Once na mag-pump tayo, kung magkaroon man ng bear market, hindi na inaabot dun sa mga usual na bear market ng mga nakaraang cycle, no? Which is, ayun yung nandito sa natin, sa history. Di ba? So, anong masabi niyo dyan, mga idol, no? Bullish yan, mga idol. Syempre, Bitcoin yan eh. Saka sabi nga dito ni Vivek, ni Tom Lee pala, while you're scared, si Vivek nga, while you're scared, Tom Lee just said Bitcoin is still going to 250,000 this year. It's coming. Tandaan nyo, mga idol, nasa kalahati na tayo ng 2025. Kaya yung sinasabi ni Tom Lee na magiging 250,000 yung Bitcoin ngayong taon, 6 months na lang yan, mga idol. No, kalahating half na lang natin yan, half ng 2025. So, ganun siya ka-bullish. Pwede ba mangyari yun? May chance? May chance. No? Pero hindi natin alam kung gaano kalaki yung percent, 'di ba? O gaano kaliit yung percent na pwede mangyari yan. Sabi ni Chain of Blocks, I will agree if he writes a book on this. Isa to sa mga maangas na pinapanood ko, mga idol, sa YouTube. Comedy to mag-content sa ano rin to? XRP Army din to, mga idol. Pero siya ay nahaluan niya ng ibang news. Nakakatawa. Panoorin yan, mga lods. Nasa YouTube siya.
Isa sa mga idol ko yan eh. Punta tayo dito ngayon. Nako. Bitcoin supercharged by MicroStrategy. By strategy pala, wala na yung micro, no? Sailor strategy is stunning. BTC into an investment grade asset. Ayan, no? Master, ano tong master? Offers amplified exposure. STRK delivers yield and protection. And ano ba itong STR? STRC pays a monthly dividend, sabi. They don't just buy Bitcoin, they engineer it for every investor. So, ibig sabihin, iba pala to, ibang company to, mga lods. Tama ba? So, goods pa rin, no, sa Bitcoin. Ang daming positive ngayon sa Bitcoin, nakikita ko, mga lods, eh. No, sa XRP, medyo hindi ko na masyadong kinukuha yung mga news doon kasi yung iba paulit-ulit. Ito medyo hindi to paulit-ulit kasi Ripple National Trust Bank recognized by OCC, ngayon lang to eh. Stewart Alderoty and Timothy Kenny sign official OCC certification docs dated June 30, 2025. Ripple is now setting up a federally approved, no, financial institution under US law. Big things ahead for XRP and XRP Ledger. So ayan na, mga idol, yung apply nila malapit na, no? Kumbaga umuusad, kumbaga sa Tagalog, umuusad yung kanilang pag-a-apply, nagkakaroon ng mga ganyang documents na lumalabas, no, nare-recognize sila. So goods na goods yan pagdating sa XRP. Tapos ito pa, bago rin tong news. First ever Chinese digital bond minted on the XRP Ledger. Yung GTJAI successfully issued the first publicly offered digital bond of a Chinese securities firm. This transaction demonstrates the capabilities of HSBC Orion to enable both a broader range of digital bond and issuers, mga idol, no? So another partnership na naman to, another success na naman to sa Ripple, mga idol, no? HSBC to launch tokenized securities custody service with Ripple owned Metaco. Ayan hindi mo Meta yun, Metaco yun. GTJA successfully issued the first publicly offered digital bond ng Chinese security firm. Di ba? So goods na goods, mga idol. Alam niyo na HSBC, alam niyo ibig sabihin yan? Hong Kong Shanghai Banking Corporation, mga idol. Nagtrabaho ako dyan dati bilang call center sa HSBC. Ano kami, outsource. Ito mga pala yung last news ko. Ito, mga idol, ano na natin to, parang pan natin, no? Nakalagay kasi dito, crypto holder meet his ex in 2026. Ibig sabihin, paldo ka na nun, mga lodi, no? Kumbaga, nag-profit ka na sa 2026. Tapos makikita mo yung ex mo, ayan, nakasakay sa habal. Nakasakay sa Move It yung ex mo, tapos nakita ka, nakasakay ka sa ano mo, sa Rolls Royce mo, sa kotse mong bago. Panis! Nagsisi yung ex mo. Natawa ako dito, ang kulit eh, no? Tapos ito naman, ito ngayon, ganito yung tsura ko ngayon habang mag-explain eh. Me explaining to my girlfriend how I was up 20% and in 1 second, market flip and I got liquidated. Tingnan ko nga yung boss niya, hindi ko pa napapakinggan to eh. There were 3 people right there. Take a deep breath, pal. Yun yung mag-explain, no? Kanina up lang ako ng 20% eh. Biglang nag-liquidate ako, di ko alam eh. There were 3 people right there. Take a deep breath, pal. Grabe. So, shit happens. Sabi dito. Idol, no? So, ayan. Ito yung news natin ngayong gabi. Grabe.
Pero alam nyo, ang pinaka-importanting news sa tingin ko is eto. Nakakatakot mangyari to mga idol. Tandaan nyo, parehas malakas yan mga lodi. At kung magkakaroon man sila ng ganito mga lods, ayan, apektado buong mundo. Maraming tao maapektuhan, lalo na yung mga katabing bansa. Maraming buhay ang masasawi mga idol. So sabi ko nga, pag ito nangyari, kalimutan nyo na lahat ng kalimutan nyo na yung bull run. Kasi mangyayari niyan, dahil malakas to, tutulungan to ng China. Ito naman, tutulungan ng mga allied niya, NATO, something. At doon na mag-i-start yan. So, kung mag-i-start man to, kunin nyo na lahat ng asset nyo hanggat may mga nagtitrade pa. At kailangan nyo ng pera nun, mga lods. Kailangan nyo ng cash pag gaganyan. Hindi nyo kailangan hindi ko alam ha, hindi natin sure. Pero sa tingin ko, pagka ganito, hindi mo kailangan ng digital money, kailangan mo ng cash. Kasi kailangan mo mag-survive. Wala ka nang isipin na kundi mag-survive na lang, mga lods. No? Siraan na yung pang-araw-araw na gawain. Ganon, no? So, wag naman sana, mga idol, nakakatakot yan pag nangyari, delikado yan mga lods, no? So overall yung news natin, sana wag mangyari, pero may positive news tayo na nakita sa Pi Network, no? So ayan yung ating news ngayon. So mga idol, gusto ko lang batiin muna si Bato Kulani. Siya yung nag super thanks sa atin kahapon. Shoutout si Idol, salamat sa suporta sa channel, Idol, no? Ayun. So, okay lang ba mga lods? Bukas na lang ako magbasa ng comment kasi medyo hindi nyo ba napapansin yung boss ko kakaiba? Samahan pakiramdam ko ngayon, mga lods eh. Sakit ulo ko, sakit ng mukha ko, sakit ng bulsa ko, sakit ng puso ko. Mga idol, sakit ng mata ko kasi nakikita ko yung posisyon ko. Pagka-posisyon ko bumaba, taragis yan. O, ayan, no? So, mag-ano muna ako. Magre-refresh muna ako, mga idol. Magbu-beauty rest ako. Ngayon, ng gabi. Para bukas, ready tayo ng umaga. So, ayan, mga idol. Salamat sa sa inyong understand. So, kita-kits tayo bukas mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga lods. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Subscribe kayo sa mga hindi pa dyan. Shoutout sa inyo, yung mga sumusuporta sa channel. Siyempre sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung ating link dyan sa baba ng description. So, yun lang. Kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe si Clovis TV. Subscribe si Jeblo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, I'm gonna burp. oh, yeah. Sorry, but peace!